Gusto naman din ni Coco Pimentel na talagang buwagin yung intel funds naman ng presidente. Wala na ng confidential funds. Ang Office of the President naman, halos 5 bilyong piso ang nakalusot na confidential at intelligence funds. Nagbabalik si Mayan Los Baños. 10.645 billion pesos ang kabuang pondo para sa Office of the President o OP. Sa pondong yan, 2.25 billion pesos ang confidential funds at 2.30 billion naman ang intelligence funds. Ang tanong, para sa inyong mga nanonood ngayon, tama lang ba na mayroong confidential funds at ganitong mga klase ng pondo ang presidente ng Pilipinas? Sagot, babasahin natin. Sagot kayo babasahin natin. Wala pang isang oras ang deliberasyon at lumusot na sa plenaryo ng Senado ang 2024 budget ng OP. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang issue sa kanya ang pagbibigay ng confidential funds sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinwestiyon ng senador ang intelligence funds. Ang intel funds anya ay para lang sa intel gathering ng uniformed at military personnel at intel practitioners na may kinalaman sa national security. I believe that the Office of the President is a civilian office, not a uniformed military, composed of uniformed and military personnel. And even if it may have some of them, that should not be highlighted because the constitutional policy is we should always highlight civilian supremacy over the military. And I don't think the Office of the President is composed of intelligence practitioners. Paliwanag ni Senador Sonny Angara, Chairman ng Senate Committee. Okay, so ang sinasabi ni Coco Pimentel, okay lang naman yung budget ng Office of the President. Ang hindi ako okay is yung confidential and intelligence funds kasi meron naman na tayong mga intelligence communities at mga budget for intelligence ng military kasi siya daw ay civilian kumbaga civilian agency, hindi sila military. Gawin natin 100 billion, 200 billion, 1 trillion. Gawin natin ganun kalaki. Basta ba napupunta sa atin walang problema. Kasi kung ang confidential funds is kahit maliit yan, kung sabi ko nga sa inyo, katulad din kay Inday Sara, kahit maliit yung confidential funds, pero nanakawin naman nila, wala rin. Pero kahit gaano kalaki yan, kung mapupunta naman sa atin, di tayo makikinabang, masaya yan. Hindi kasama sa ganap niya yung paghawak ng budget. Hindi ba? Kaya kailangan niya ng intelligence funds. Tama yan, si Andy Piong. Real talk lang. The President is the Commander-in-Chief. Kaya kailangan niya ng intelligence funds at karapatan niya yan. Okay lang kung ang Vice President sakalin mo in terms of budget, in terms of confidential funds. Okay lang yun. But for me not the president. Kasi parang itinatali mo yung kamay ng presidente. Gusto mo na maraming magawa yung presidente. Gusto mo na maraming matulungan yung presidente. Tapos titipirin mo naman siya. Hindi ba? Hindi wala siyang nagawa lalo. Ang malaking question lang dito is if yung mga confidential funds na yan is napupunta talaga dun sa mga dapat puntaan, hindi sa mga bank accounts nila. Hindi ba maganda yung ganon mga bossing? Hindi ba maganda yung ganon diskusyon? Ayan, sabi nga ni Mark Azur, basta accounted at transparent. Kasi nga, yun yung sinasabi ni Sas Rogando Sasot na yung pong confidential and intelligence funds auditable po yun. Hindi po katulad nung extraordinary funds na certificate lang yung ini-issue. And by FOI or Freedom of Information Bill, pwede mo i-request yan. Hindi ba? Maganda yung ganyan. So, tuloy natin to. Committee on Finance, ang 2.30 billion na intelligence funds ng OP ay nakatakda na sa National Expenditure Program o NEP simula pa noong 2020. Hindi na nga raw sila humingi ng dagdag. Importante raw ang intel funds sa pagdedesisyon ng Pangulo. The President is both the user and generator of confidential and intelligence information, and as the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. Sinita rin ni Pimentel ang circular na nag-utos sa mga ahensyang humihingi at gumagamit ng intel funds na magsumite ng report sa OP. Ibig daw kasing sabihin, ang Office of the President na gumagamit din ng intel funds ay nagsasubmit ng report sa sarili niyang opisina. Nasira yung controls and checks
system po natin. I mean, that's the entire checking system. That there is that office of the president which controls, regulates, supervises, and checks the usage of intelligence fund. And yet, mismong siya ay binibigyan ng intelligence fund, so he reports to himself, Mr. President. So that is the weakness. Sa huli, umapila si Pimentel sa Pangulo na tignan ang pangailangan at halaga ng hinihingi nilang Intel funds. Sabi naman ni Angara, may safeguards ang joint circular at pwede itong silipin ng Commission on Audit. Pinuri naman ni Senate President Zubiri ang Office of the President dahil daw sa kumpleto at komprehensyon. Siyempre, si Zubiri, pinuri yung Office of the President. Natural. Higop si Zubiri. Kumbaga sa vacuum, si Zubiri parang black hole. Lahat hihigupin niya. Natural. Ano yun niya yan? Sasabihin niya na bilib na bilib ako kayo yung presidente. Bilib na bilib ako. Tatay nga niya, tinataas yung kamay ng tatay niya, binaba ni Marcos. Ginampihan niya pa si Marcos, hindi yung tatay niya. Sa sobrang sip-sip nga ni Zubiri, pati si Jose Rizal yung pagkamatay ni Jose Rizal, fake news. Kasi kaibigan naman daw pala ang Espanya for 500 years. Nahiya naman si Andres Bonifacio at saka si Andres Bonifacio at si Jose Rizal, Diyos ko po. Pati yung Gumburza, grabe ka naman. Pero alam nyo, nung nakita ko si Zubiri, nakasama naman yung Prime Minister ng Japan, pucha, eto na naman. Ano naman kayang bibitawan ang salita nito ni Zubiri na yung Japan, nagpunta sila sa Pilipinas, magpapahinga lang sana sila. Kaya lang nagstay sila dito ng matagal. Kasi tanda-tanda niyo, di ba, yung Japan, yung Japan anong dati kasi pero hindi, sinasabi ko lang na nung panahon ng Hapon, di ba? Kita niyo ginawa ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas. Hirap na parang medyo inaabangan ko yung sasabihin ni Zubiri, baka sabihin niya na the Japanese when they conquered the Philippines, they conquered the Philippines with a smile. They conquered the Philippines, they want to be friends with the Philippines, they just want to rest here and want to collaborate with the Filipinos. Alam ko gaganon din siya. Buti na lang hindi. Anyways, congratulations na BBM, sabi ng kaklase mong best friend mo na hindi mo naman siya tinuturing na best friend pero feeling niya sa'yo best friend mo siya. Sibong report na isinumite sa Senado kaugnay sa kung paano nila ginamit ang kanilang confidential at intel funds. Nakasaad daw dito kung saan napunta at anong resulta ng CIF. Hindi raw gaya ng ilang ahensya ng gobyerno na 2 hanggang 5 pahinang report lang ang binigay sa Senado. That's the best news so far na yung CIF confidential funds ni BBM noong 2023 or 2022 ay kita mo na itemize daw ni BBM. So congratulations. Palakpakan natin yun. So yung presidente ng Pilipinas naglabas ng itemize kung saan daw napunta yung CIF. Ilang pahina daw yun. Congress, Martin Romualdez at lahat ng mga congressman, kailan naman kayo? Kailan naman kaya kayo maglalabas ng inyong mga listahan ng mga pinagagastan nyo? Pahiya kayo sa mga sarili nyo. Yung presidente nag-a-adhere kayong mga gumagawa ng batas. Anyways, magandang balita yun. So, dapat mabigyan ng presidente ng malaking confidential and intelligence funds. Yes. Bakit? Meron naman pala siyang itemized report. So, kung nagastos niya yung kanyang CIF at naka-itemize yun at certified yun, di ibig sabihin na kinabang ang tao dun. Hindi nga lang natin naramdaman. Mukhang di nga lang nakarating sa atin, pero nagastos nila sa tama. Yan ang importante. Bukod dyan, pasado na rin ang 812 million pesos na budget ng Presidential Management Staff. Kabilang dyan ang 46 million peso budget na dagdag para sa Radio Television Malacanang o RTVM na siyang nagko-cover kay Pangulong Marcos. Nagbabalita mula sa... Palakpakan! Papakaganda ng balita na yan, hindi ba? Mga congressman, mahiya naman kayo. Romualdez, mahiya ka naman sa pinsan mo. Tinan mo naman yung pinsan mo. Ginagawa niya ng maayos yung kanyang trabaho.